And ito po sa Revelation chapter number 3. Now, obviously, alam po natin lahat na nagbago po. Obviously naman, nagbago yung pangalan po ng church po natin from Verity Baptist Church to ngayon po, ang pangalan po natin is Soul Winning Baptist Church. Now, just for the record, hindi po ako ang nagpili ng pangalan. Baka isipin po ninyo na ako yung isa ako sa mga pumili ng pangalan. This is purely the decision that Pastor Stocky had made. And I think number one, it's really good na yung pangalan natin ngayon is not anymore Verity. Okay, and I fully support that move. Pero I think it's also symbolic kasi pag tinignan po natin sa Bible, ito po mga name changes po to. Hindi po basta-basta po ito, kumbaga, para lang nagpalit lang tayo ng pangalan. Okay? If you're going to look at the Bible, may mga cases po or may mga instances sa Bible na kapag nagpapalit tayo ng pangalan, nagpapalit ang pangalan ng isang Bible character, meron po yung ibig sabihin. Now, nandiyan po sa Revelation, put a finger there kasi yan po yung magiging text po natin. Pero tingnan natin yung konsepto ng pagpapalit ng pangalan ng mga tao from the Word of God. Punta ko ng Genesis chapter number 17. Nasa Revelation 3 po kayo, punta po ng Genesis chapter number 17. Genesis chapter number 17. Ma, yung tubig. Genesis chapter number 17. So, from sa dulo ng Bible, papunta po doon sa dulo ng Bible. Take your bro. Genesis chapter number 17. Yan po natin, and una po natin tingnan is yung kwento po ni Abraham, okay? Or ni Abraham, kung mas kilala po natin siya sa pangalang Abraham. Now remember, makikita po natin yung una natin makikita yung character po ni Abraham sa Genesis chapter 12, kung saan inutusan po siya ng Diyos na umalis sa bayan niya, okay, papunta po sa Canaan, okay. Then several chapters later, saka lang po siya binigyan ng pangalan na bagong pangalan ng Diyos. Tingnan niyo po sa verse number 4, simulan po natin basahin doon, Genesis chapter number 17, verse 4. Sabi doon, "As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations." Now, yung verse 4 po, hindi na po yan bago kasi pag tinignan natin doon sa Genesis chapter 12, nandun na yan. Okay, nung sinabi ng Bible na get thee out from thy country and from thy kindred, sabi ng Bible, ito yung magiging purpose mo is the fact na ikaw ay bibigyan ka ng covenant na magiging father ka of many nations. And tinupad yun ng Diyos in verse 5, sabi doon, neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations shall have I made thee. So makikita po natin na kaya siya pinalitan ng Diyos ng pangalan kasi sabi ng Bible, hindi ka na magiging si Abram. Okay, and I'm not gonna try na parang, kasi pag may mga preachers na ganito, parang bibigyan pa nila ng ibig sabihin yung pangalan na Abram. Okay? Kung tatanungin niyo ako, Brother Chris, ano ang ibig sabihin ng pangalan na Abram? Hindi ko po alam kasi number one, hindi naman po ako marunong mag-Hebrew. Okay? Hindi naman ako Hebrew. Okay? Sabi ko nga last sermon, Pinoy ako. So wala po akong alam kung ano ibig sabihin talaga directly ng pangalan na Abram. Pero ang alam lang natin is from Abram, pag tinignan natin yung King James Bible, alam lang natin na from Abram, ginawa siyang Abraham kasi ang dahilan, sabi ng Diyos, sabi ng, for a father of many nations have I made thee. Dahil ginawa siya na ama ng maraming mga bansa. Verse 6, sabi doon, and I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee, and I will establish my covenant between me and thee, and notice this, and thy seed after thee, in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. Ano sinasabi ng Bible dyan? Or ano sinasabi ng Diyos Ama dyan? Ang sinasabi ng Diyos Ama dyan, okay, or ng Diyos dyan, is the fact na in-establish ng Diyos yung kanyang covenant kay Abraham at sa kanyang seed. Okay, pansinin niyo po yung seed dyan. Hindi na po tayo pupunta for the sake of time, pero sa Galatians, nilinaw po doon na yung seed dyan ay hindi po yung bayan ng Israel in general kasi hindi po plural. Okay, pag tinignan nyo nakalagay dyan, thy seed, isa lang po yun, right? Which is si Jesus Christ. Okay, and in-establish yun yung covenant ng Diyos kay Abraham na siya yung magiging, yung lineage niya, doon manggagaling yung Messiah, which is si Jesus Christ. Yun yung blessing, kaya binigyan siya ng panibagong pangalan from Abraham, naging siyang Abraham. Okay, punta kayo ng chapter 32.
chapter number 32. Makikita natin na nung pinalitan ng pangalan ng Diyos si Abram, pinalitan siya ng pangalan because of a promise na siya ay magiging father to many nations. Kapag may binibigay na pangako, usually, pinapalitan din ng Diyos yung pangalan. That's the same thing that happened kay Jacob, right? Dito sa instance na to, ito yung first, sabi nga ni Brother Franklin, ito yung first MMA fight sa Bible. Okay? Kasi dito, nakipaglaban si Jacob against Jesus Christ. Okay, by the way, kung mag-iisip kayo, Brother Chris, sino yung man dito sa sa story na to? Hindi po to yung God the Father, okay? Kasi may mga preaching na sinasabing yung God the Father pwedeng makita. Hindi po totoo yun. Never na nangyari yun sa Bible. Kasi nga, no man had seen God the Father at any time. But anyways, dito nakita natin na nakipag-wrestle si Jacob with a certain man, and that is the Lord Jesus Christ. Okay, in the Old Testament, sabi doon in verse 24, Genesis 32 verse 24, and Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Medyo tricky yung verse 25, kasi pag tinignan yung verse 25, puro yun he. Okay? And when he saw, sino yung he dyan? Yung lalaki. Okay? When he saw yung lalaki, that he prevailed yung lalaki, he prevailed not against him. Yung him po doon is si Jacob. Sabi niya, nakikipag-wrestle yung lalaki at na-realize ng lalaki na hindi siya mananalo kay Jacob. Ang ginawa ng lalaki is hinawakan niya yung hollow nung thigh, yung tadyang ni Jacob, and binrake niya. So, bali yung tadyang ni Jacob as he wrestled with him. Verse 26, and he said, yung lalaki, let me go for the day breaketh. And he said, I will not let thee go. This is Jacob speaking, except thou bless me. So sabi ni Jacob, hindi kita papakawalan hanggat hindi mo ako binibless. Okay? Verse 27, tinanong siya, and he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. So pansin niyo, pinalitan yung pangalan from Jacob, naging siyang Israel. Bakit? Kasi sabi doon, for as a prince, thou hast power with God and with men, and has prevailed. So sinabi ng Panginoong Hesukristo in this point, Jesus Christ, sa Old Testament, sinabi niya na papalitan ko yung pangalan mo as Jacob, hindi na siya magiging Jacob, magiging na siyang Israel. Bakit? Kasi meron kang kapangyarihan kasama ang Diyos at ang mga tao, at ikaw ay nanalo sa akin dahil siya ay nagwagi dun sa wrestling match na yun. Kaya siya biniles ng Diyos. So makikita ulit natin na naka-receive si Jacob ng blessing, and therefore pinalitan yung kanyang pangalan na from Jacob, naging po siya ang Israel. Nabalik kayo sa New Testament, punta kayo ng Matthew chapter number 16. Tingnan po natin yung isa pang premise ng kwento po na to. Matthew 16. So makita natin kay Abraham, merong blessing kaya pinalitan yung kanyang pangalan. Kay Jacob may blessing kaya pinalitan din yung kanyang pangalan. But interestingly, kay Simon Peter, okay, mas kilala siya bilang Simon Peter, pero in this case, ang kanyang pangalan actually Simon Bar-Jonah. Pero yung Bar-Jonah po dyan, ang ibig sabihin lang po nun is son of. Okay, so son of Jonah. Ibig sabihin yung tatay niya, ang pangalan ay si Jonah. Pero hindi rin po yun yung Jonah, just to be clear ha. Baka isipin nyo, si Jonah ng Old Testament yung tatay ni Peter, okay? Hindi po yun yung Jonah na yun, okay? Pero, I think naputahan po natin ito last month, pero balikan lang po natin yung kwento. Sabi po dun sa verse number 13, simulan natin basahin doon. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? So tinatanong ni Jesus Christ, ano yung opinion ng mga tao sa akin? Ang kausap niya dito at this point is yung 12 disciples. And sabi sa verse 14, and they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, and one of the prophets. So, ang sinasabi ng Bible,
or sinasabi ng mga disipulo ni Kristo sa kanya na marami nagsasabi na ikaw ay si John the Baptist, or ikaw daw si Jeremiah, or ikaw daw si Elijah, or some other prophet na nabuhay magmuli. Okay? Now, alam natin from the Bible na si Elias talaga, among these people, from reading the scripture, alam lang natin na ang tanging may pangako lang na babalik is basically si Elijah, right? Kasi si John the Baptist, he came back in the spirit of Elijah. Wala namang pangako na babalik si Jeremiah, right? So, sinasabi lang yon na parang katulad, okay? Yung spirito ng Panginoong Hesukristo is just the same way as John the Baptist, as Elijah, and Jeremiah, and the other prophets. Verse 15, sabi ng Bible, "And he said unto them, whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee that thou art Peter." So pinalitan yung pangalan ni Simon. Paano natin nalaman na talagang inangkin ni Simon yung pangalan niya? Kasi after this, ang kanyang tawag dito, ang the way ina-address siya ng mga tao is either tinawag siya na Cephas ni Luke, or tinatawag siya na Peter, right, na maraming mga tao sa Book of Acts. Okay? So alam natin na in-embrace ni Peter yung pangalan na to, okay? And in fact, tawag natin sa kanya ngayon Simon, right? Simon Peter. Okay? Sabi niya, "That thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So pinangalanan siya na Peter. Bakit? Kasi yung rock daw na yon, na upon this rock I will build my church. Okay? Now just to clarify, yung this rock po dyan is yung verse number 16. Okay? Matthew 16:16, sabi ni Peter, "That thou art the Christ, the Son of the living God." That is the rock, hindi po si Peter. Okay? Then notice, verse number 19 rather. Okay, may binigay po sa kanya commitment na commandment. Pagkatapos sa kanyang sabihin na this rock is na the gates of hell shall not prevail against it, sabi doon, "And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven." So pag sinabi sa inyo na bibigyan kita ng susi ng kaharian ng langit, ano ang ibig sabihin nun? Okay? Kasi baka ma-confuse po kayo, this statement is also given sa Matthew chapter 18 patungkol sa church discipline. Remember, sa Matthew 18, pag tinignan niyo po yung passage na yon, ang sabi doon na kapag meron kang kagalit sa church, una, lapitan mo muna siya. Tapos kapag hindi nag-work at hindi siya nag-repent, magsama ka ng dalawa or tatlo pa, isa pa o dalawa pang kapatiran. Then kapag hindi pa rin siya nag-repent, sabihin mo na sa buong church. Tapos ang mangyayari is that kapag hindi pa rin siya nakinig sa church, kailangan niyo na siyang i-kick out. At ang sabi doon, 'di ba, what is bound on earth shall be bound in heaven. Notice, yun din yung statement na meron sa verse number 19. Pagkasabi niya na, "I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven." Yun yung kaparehong statement sa Matthew 18. "And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Pero dito, iba yung context niya. Kasi sa Matthew 18, it talks about kicking somebody out of the church. Pero sa Matthew 16, sinabi niya, "Binigyan kita ng susi ng kaharian ng Diyos." At ang gusto ko maunawaan ninyo dito mga kapatid, interestingly, kasi pagpapalit ng pangalan kay Peter, is after nabigyan siya ng bagong pangalan, binigyan siya ng bagong trabaho. Okay? Balik po tayo ng Mark chapter number 1. Mark chapter number 1. Mark 1. Kasi kung isipin niyo, ano ba trabaho ni Peter? Ba trabaho ni Simon? Well, alam natin na si Simon is a fisherman. Okay, ang kanyang kabuhayan ay pangingisda. Okay, pero pansinin niyo yung kwento sa Mark chapter 1, tignan niyo yung verse number 16. Mark 1 verse 16, sabi doon, "Now as he walked by the Sea of Galilee," and just to be clear, hindi po to pareho doon sa event ng Matthew 16. Okay, but I'm just gonna show you na binigyan sila actually ng bagong trabaho ng Diyos. Sa Mark 1 verse 16, sabi ng Bible, "Now as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon," that's Jesus Christ, "he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea, for they were fishers. And Jesus said unto them,
come ye after me, and notice this, and I will make you to become fishers of men. So binigyan sila ng panibagong trabaho ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, hey, kayo mga mangingisda, from now on, if you follow me, okay, magiging kayo mga fishers, hindi na ng isda, literal, pero you're going to be fishers of men. Okay? At makikita natin, nung nagpalit ng pangalan, okay, meron pong necessary na either blessing na binigay or panibagong trabaho na binigay. And I think it's symbolic. Okay, hindi ko sinasabing talagang nangyari to na nagpakita ang Diyos kay Pastor Stocky tapos sinabi niya, palitan mo yung pangalan. Okay, from now on, you're not gonna be Verity but soul winning. But I think it's a symbolic, gesture na pag tinignan natin na nagpalit from Verity, okay, to Soul Winning Baptist Church. Okay? Kasi to me, okay, go back if you would to Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. Now, obviously, kaya nagpalit ng pangalan is because we break fellowship with Verity Baptist Church. Okay? And I'm not gonna go through all the details of that kasi hindi ko naman issue yon. Hindi ko naman actually away ni Pastor Stocky yun. Church between church. Pero ang masasabi ko lang doon is that sabi ng Proverbs 22 verse 1, you don't have to go there. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Ang sabi ng Bible, kailangan daw natin piliin yung mas magandang pangalan, yung mas magandang reputasyon kesa sa mga kayamanan. Okay? And the reason why I'm actually excited dun sa transition na yon, kasi alam niyo mga kapatid, dati, pwede pa tayo magtago na parang, alam niyo yun, saan ka nag-church? Ito nung nalaman namin ito talaga, ito yung unang naging biruan. Okay? Hindi ka na pwedeng magkaroon ng excuse sa soul winning. Right? Bakit? Kasi saan ka nagsisimba? Sa Soul Winning Baptist Church. Nagsa-soul winning ka ba? Hindi. Di ba parang ironic? Di ba? Parang ironic na, ay di mo na ako magsa-soul winning. Pero nagsisimba ako sa Soul Winning Baptist Church. You know? And the reason why I'm saying this is a blessing, kasi dati ang pangalan natin Verity Baptist Church. And ano ibig sabihin ng Verity? Verity means truth. And maganda yung pangalan na Verity kasi ibig sabihin nun, mas nananalig ka sa katotohanan. Hinahanap mo yung katotohanan. Okay? Kaso lang, sa panahon natin ngayon, marami na nagsasabi nun eh. Kahit nga Iglesia ni Cristo, mga dating daan, or mga Jehovah's Witnesses, ito ang katotohanan. 'Di ba? Pinagmamalaki nila. In fact, yung mga tao nagbe-bear ngayon ng pangalan na Verity, hindi sila naniniwala sa katotohanan. I mean, for crying out loud. What I'm saying is, dati meron ka pang excuse eh. 'Di ba? Meron ka pang excuse. Ay hindi, ang hinahanap ko lang yung katotohanan. Pero ngayon, wala ka ng excuse dahil nagsisimba ka sa Soul Winning Baptist Church to do soul winning. Okay? And ang title ng sermon ko po ngayon, kaya ko po ito pinreach is because I want us to understand that we have to live up to that name. We have to live up to the name Soul Winning Baptist Church. Again, hindi ko po pinili ito. Okay? Kung ako magpapili ng pangalan, probably, mamili na lang kayo kung gusto niyo Soul Winning Baptist or Switzerland Baptist Church. Okay? Pero to me, this is a great name. And today, we're gonna look at a church na ang sabi ng Bible that they have a name that they livest, but they are dead. At yun po yung church ng Sardis. Okay, punta kayo na Revelation chapter 3, tingnan po natin kung ano po yung mga matututunan po natin tungkol sa simbahan po na to. Kasi pag tinignan natin yung 7 churches of Asia, dun sa book of Revelation, makikita po na, and by the way, okay, just to be clear, okay, kasi baka isipin niyo, Brother Chris, ano ba ang opinion mo tungkol dun sa 7 simbahan sa Revelation? Okay, number 1, totoo pong mga simbahang nag-e-exist yun. Okay, hindi po sila fake. Okay, or hindi po sila mga timeline. Okay? Kaya po sinasabi, yung Revelation po is a letter sent to 7 churches. Kaya alam po ninyo yung authenticity ng Book of Revelation. Hindi po yun basta-basta haka-haka lang. Okay, baka naman nagkaroon ng corruption among doon sa pagpapalabas. Hindi po kasi 7 kopya yung pinalabas ni John, pinadala niya sa 7 simbahan. Okay, at pag tinignan ninyo, I think in Colossians, okay, sabi ni Paul na yung epistle to the Church of Colossae, okay, kailangang basahin
ng mga taga-Laodicean, and yung epistle sa Laodicean, kailangan nyo din pabasa sa Colossians. Ano yung epistle to the Laodicean? Ito po yun yung Book of Revelation. Okay? So ito po, kaya pag sinabi sa inyo na, ay hindi, paano mo malalaman na yun talaga yung salita ng Diyos? Alam ng mga Kristiyano kung paano, na ito ang salita ng Diyos, kasi ginawa nga nila, pinagpasa-pasa nga nila eh. Kung hindi sila naniniwala na ito yung salita ng Diyos, bakit nila ipapasa to? Okay? So, pero, this is ang gusto ko ang gusto ko lang ipakita sa inyo mga kapatid is that, number one, this is authentic. Pangalawa, ang interpretasyon po, hindi po dapat tayo nag-i-interpret ng 7 churches of Asia as a timeline. Okay? Kasi maraming mga Baptist church, ang tingin po nila sa 7 churches of Asia, isang timeline. So, pagdating daw dun sa verse number, saan ba yun? Sa verse number 14, yun na daw tayo. Kasi daw tayo yung Laodicean age. Kung saan madami daw lukewarm church. Okay? Number one, maraming lukewarm church kasi maraming tamad na simbahan na ayaw mag-soul winning. Okay? But hindi po talaga yun yung direct na application ng ng Revelation 2 and 3. Okay? Napunta na tayo sa verse 1 and chapter 3. Sabi po doon, and then the angel of the church in Sardis write, this thing saith he that hath 7 spirits of God and 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead. Okay? So, pansinin niyo sabi ni Jesus Christ dito. Kasi sabi dito, this thing saith he that hath the 7 spirits of God and 7 stars. Yung the 7 spirits of God and the 7 stars po dyan, that refers to the Lord Jesus Christ. Okay? And, ang sabi po doon, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest. Ano po yung ibig sabihin ng thou hast a name, that thou livest? Ibig sabihin, meron kang pangalan na nais mong ipakita, meron kang reputasyon na nais mong ipakita sa mga tao, and ang sinasabi niya, and art dead. So, meron kang reputasyon na pinapakita, but at the same time, okay, na kayo ay patay. Anong ibig sabihin nung may reputasyon ka pero patay ka? Okay? Punta kayo ng James chapter number 2. James 2. James chapter 2. Pag-usapan mo natin yung patay. Kasi dapat natin mo unawaan mga kapatid, lahat po tayo as a church or even personally, individually, lahat po tayo meron tayong so-called na reputasyon, tama, na gusto nating protektahan. Meron tayong, kumbaga parang outside appearance na gusto nating ipakita at ipangalandakan sa mundo. Correct? Okay? And I don't think that that's necessarily wrong. Okay, mamaya pag-uusapan po natin yon, apart po ng sermon yon, ano ba yung difference ng outward appearance sa inward appearance? Okay? Pero gusto ko maunawaan ninyo na itong Church of Sardis, binibuild nila yung reputation nila. Sabi dun, that thou has a name, yun po yung reputation, that thou livest. Meron kang pinapanindigan na pamumuhay, pero ikaw ay patay. Ano ibig sabihin ng patay? Okay, hindi po necessarily na patay yung church, okay? Kasi pag tinignan niyo doon sa verse 2, pero nandun na kasi kayo sa James 2, sabi doon na there are things that are ready to die. Okay, so ibig sabihin nag-fade away na yung Church of Sardis, and I think what they're doing is that they're trying to imitate a name, pero walang profit yung imitation nila. Kumbaga, nagtatrabaho sila, gumagawa sila, they are trying to impress, the people, the community, yung mga ibang tao sa labas, but then, within themselves, wala nang, kumbaga, benefit or profit na nadadala yung kanilang mga ginagawa. Okay? Paano mo nasabi yan, Brother Chris? Kasi tingnan niyo po sa James. So, this is actually a popular passage. Okay? Kasi maraming mga heretics, ito lagi ang binobrought up tuwing sasabihin mo na kailangan na maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Basahin natin sa verse 14. Okay? Sabi doon, what that it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works, can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warm and filled, notwithstanding ye give them not the things which are needful to the body, what doth it profit? Even so faith, if it hath not works, is dead. Notice that, being alone. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works.
Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Thou believest that there is one God, thou doest well, the devils also believe and tremble. Ang sinasabi ng Bible ni James dito actually is the fact na yung pananampalataya mo, okay, sabi ni James sa verse 17, kasi yung sabi doon, even so, if it hath not works, is dead, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Yung pananampalataya, hindi naman siya technically namamatay. Okay? Bakit? Kasi kahit naman sabihin mong wala kang gawa, meron ka pa rin namang pananampalataya. You still believe. Right? Kaya sabi nga ng Romans chapter 4, to him that worketh not, but believeth to him, sabi ng Bible, to him was imputed the righteousness. Okay? And I'm paraphrasing that. Okay? Pero sinasabi ng Bible na kapag ikaw, hindi ka gumawa, pero nanampalataya ka, yung kaluwalhatian or yung katwiran ng Diyos, ipinapasa niya sa'yo, ibinibigay niya sa'yo. Okay? So you're still saved, pero ano ibig sabihin ng dead? Ano ibig sabihin ng patay? Wala ng profit, wala pakinabang. Okay? So yung pananampalataya ninyo, you're building this reputation, kasi pag kinaplay natin siya doon sa church ng Sardis, wala na kayong, meron kayong binibuild up na reputation, pinapaganda ninyo yung pangalan ninyo, pinapabango ninyo yung pangalan ninyo, pero yung ginagawa ninyo, wala na siyang kwenta kasi wala nang nakikinabang doon sa mga ginagawa ninyong bagay-bagay. Okay? Now remember, yung gawa po natin, specifically as a church, should benefit not just us, but the whole world. Bakit ba tayo nilagay dito sa Cavite? Isa lang naman yung dahilan kung bakit tayo nandito mga kapatid is to reach the whole world with the gospel. The reason why hindi pumayag ang Diyos na merong 3,000 people or plus sa bayan ng Israel, sa Jerusalem at that time, okay, is because of the fact na kailangan ang gospel ay may pahayag sa buong mundo. Kaya nga siya nag-send ng persecution, kaya nga siya nag-send ng tribulation sa mga first century saints, is kasi ang tigas ng ulo nila, nagstay sila sa Jerusalem for so long, na napakalaki na rin siya. Imagine 3,000 people. Right? 3,000 na sila nandoon sa Jerusalem and hindi pa sila nakarating sa Samaria, okay, and things like that. Kaya nagbigay ng persecution ang Diyos sa kanila. Okay? And the reason why we're here, mga kapatid, is not just to hear the Word of God preached, because that is part. Okay? Bigyan ko kayo ng ideal framework, so to speak, kung paano ang church nag-work. Okay? Nandito ang church, lumalabas tayo sa community, ang dala-dala natin gospel. Okay? Hindi natin sila ini-invite para maging maging baptist sila. Okay? Hindi natin sila kinakausap para magbigay sila sa atin ng pera, katulad ng mga Pentecostal. Okay, right? Kasi makikita ko na lang sila lagi eh. Magpipreach sila sa kalsada, tapos meron silang mga offering basket. At ang nakakatawa nun, kunyari, yung nagpipreach nandito, yung nangongolekta, nandun sa kabilang kanto. Okay, wala naman sa kinalaman sa sermon yun, pero what I'm saying is that, hindi po natin ginagawa yun. Okay? Hindi tayo na lumalabas ng community para mag-build, mag-feeding program. Okay? Hindi tayo nagpupunta sa community para magbigay ng mga regalo or things like that. Ang dala-dala po natin ay gospel. Bakit yun lang, Brother Chris? Kasi yun lang ang inutos sa atin ng Diyos. Okay? Sabi ng Bible, go ye therefore and preach the gospel to every creature. Yun lang ang kailangan natin gawin. Pero paano naging tool ang soul winning sa paglaki ng isang simbahan? Kasi necessary na makilala tayo ng mga tao para kung mayroong taong interesado na maging parte ng bahagi ng gawain ng Diyos, pupunta sila sa simbahan para sila mismo ay matrain at dadalhin ulit natin sila sa community, equip kung paano i-share ang gospel. Okay? Kaya yung sermon, mga kapatid, ito pong pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po ito para lang matuto kayo. Hindi lang para, alam ko na yung post-trib, pre-tribulation rapture. Alam ko na hindi talaga totoong Hudyo yung mga Hudyo doon sa gitnang silangan. Hindi po yun yung purpose. Ang purpose po nito is para matuto kayo sa salita ng Diyos, ma-encourage kayo na yung kaalaman ninyo sa salita ng Diyos, magamit ninyo para makapagligtas ng kaluluwa.
Kaya nga sabi ko sa inyo last month na kung ang purpose nyo lang dito sa church ay makinig ng makinig ng makinig ng makinig and hindi kayo magsiserve sa Panginoon, walang kwenta yung pagpunta ninyo dito. Kasi ang purpose natin dito is para dalhin yung mga tao, matuto sila ng salita ng Diyos at sila mismo lumabas para ipahayag yung gospel ng Panginoong Jesucristo. That's the basic framework of church. Hindi natin goal dito mga kapatid na magpatayo ng malapalasyo na katulad ng mga iglesia ni Cristo. Anong purpose nun? Sa kanila at least may purpose yun kasi ang paniniwala nila magiging rocket yun, lilipad at the end times. Okay? At least sa kanila may purpose yun. Tayo wala naman tayong ganun paniniwala eh. Hindi naman tayo naniniwala na kapag nagkaroon ka ng malaking building sa end times, bigla na lang lilipad yun. Diba? Sila at least naniniwala sila doon. Tayo hindi tayo naniniwala doon. Okay? Ang purpose kung bakit tayo nagpapagal, bakit tayo nagbibigay, bakit tayo nag-aaral, is for us to be dedicated to sharing the gospel to every creature. Okay? And yun dapat yung yun yung magpo-profit sa tao. And here's the thing, hindi pwedeng ma-realize ng mga tao yun eh. Alam niyo kung bakit? Kasi habang ang mundo pasama ng pasama, ang tingin na lang palagi ng mga tao tungkol sa pera. But that's okay. Alam niyo kung bakit? Kasi habang ang mundong to pasama ng pasama, at least tayo, natututo tayo ng salita ng Diyos, and we share the gospel, we share the shining light of the gospel. Na tayo ay patuloy na nagliliwanag, and that's how we are going to benefit the community. Okay, hindi sa pamamagitan lang ng pagbibigay. Obviously, that's good. Okay, yung pagbibigay ng feeding program, o yung pagbibigay ng mga regalo sa mga may hirap or things like that. But more importantly, is yung pag-share ng gospel kasi yun yung number one na mission nating mga tao. Now, balik kayo ng Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. Anong problema kapag kasi if you're gonna look at this, 'di ba? Yung gawa natin na hindi kapaki-pakinabang sa ibang mga tao. Pwede mo sabihin sa akin na, Brother Chris, yung mga tao lang naman ang hindi mabebenefitan. Okay lang 'yan. At least, nasa simbahan tayo, nagrarakrakan tayo, praise God! At pinupuri natin yung Diyos. 'Di ba? Kasi yun naman ang ginagawa ng ibang mga CCF eh. Kanina bumili ako ng offering envelope natin kasi nalimutan namin. Duman ako dyan sa GIL. Ang ginagawa nila, nagrarakrakan sila para sa Panginoon. Okay? And sasabihin nyo sa akin, at least nagbe-benefit ang Diyos. Di ba? At least, wino-worship namin si God. Di ba? Yun yung sasabihin nila eh. Pero pansinin nyo yung sinabi ng Bible ni Jesus Christ sa Church of Sardis. Kasi remember, they're building a name. They're building this facade. Oh, so we are so great of a Christian. Pero yung kanilang mga gawa, walang benefit, they are dead. At sabi doon sa bandang dulo, tingnan niyo po yung bandang dulo ng verse 2. Sabi doon, for I have not found thy works perfect before God. Sa tingin niyo ba, na kapag kayo, ganun yung sistema ng simbahan natin, sa tingin niyo ba, yung biblically sasabihin ng Diyos na, napakaganda ng gawa ninyo. Here's the thing, okay? Yung perfect po dyan, hindi po ibig sabihin na walang kasalanan. Okay? Ang perfect po dyan, ibig sabihin ay kumpleto. Okay? Kailan natin masasabi na kumpleto ang gawain ng Diyos? Kapag may soul winning. Okay? I don't care kung napakaganda ng choir mo. I don't care kung meron kang malaking, feeding program or malaking, children's ministry or whatever. Okay? Kung meron kang malaking, ampunan. Sorry, sino ba yun? Si yung sa Pampanga, di ba? Right? Kasi yun na lang yung ministry nila eh. Napakaganda ng church namin kasi meron kami sariling bahay, ampunan. Like, what? Pero isa lang ang ministry na ibinigay sa atin. Yung soul winning. So kahit na meron kang napakagandang choir, kung wala ka namang soul winning, look, your work is not perfect. Okay? Kahit na may maganda kang, ampunan or magandang church building, kung wala kang soul winning, that's not perfect.
Kaya nga sabi ni Jesus Christ, nung nakita ko na ikaw, binibuild mo tong rapport na to, pero hindi nakikinabang yung community, walang kapakinabangan kasi hindi kayo nagsosoul winning, you know what? I have not found thy works perfect before God. So ang question, paano natin susolusyonan yung reputasyon na hindi tayo magkakaroon ng na yung ginagawa natin magkakaroon pa rin ng kapakinabangan sa harap ng Diyos. Punta po kayo ng 1 Samuel chapter 16. First Samuel chapter 16. And yung 1 Samuel chapter 16, tandaan po natin, yung kwento po dito, yung context is na ayaw na ng Diyos na maging hari si King Saul. Okay, and therefore, pipili na si Samuel ng papalit kay Saul. So, ang ginawa ni Samuel is basically dahil ayaw niyang patayin siya ni Saul, pumunta siya sa tahanan ni David para piliin kung sino sa Bethlehem, para piliin kung sino sa mga anak ni Jesse ang dapat maging hari. So, at this point, si David, nasa, inaalagaan niya yung mga tupa. So, ang unang nakita ni Samuel is yung kanyang kapatid na si Eliab. Okay? Basahin natin, simulan sa verse 16. Sabi po doon, and it came to pass, when they were come, that he there refers to Samuel, he looked on Eliab, and said, surely the Lord's anointed is before him. So sabi ni Samuel, oh, pogi. Okay? Pwede na to. Ito na yung magiging susunod na hari ng bayan ng Israel. Okay? So, yun yung sinabi ni Samuel sa sarili niya. Nung nakita niya si Eliab. Okay? So, this is kingly quality, sabi ni Samuel. Pero bansin niyo sabi ni Diyos sa kanya. Verse 7, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as the man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. So, gusto ko pong pansinin natin yung bandang dulo ng verse 7. Sabi po doon, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Kasi may dalawang school of thoughts po ito. The first one is that the Lord looketh on the heart. And maraming mga tao sasabihin nila, kalimutan na natin yung panlabas, kasi total, ang Diyos tumitingin naman sa kung ano yung nasa puso natin. Okay? Yun yung mga sinasabi, yun yung usually maririnig po ninyo kapag nag-preach kayo ng biblical modesty. Okay? Na para bang, wag na natin pakialaman kung ano yung sinusuot nila. Okay? As long as, ang importante, nakikita ng Diyos kung ano yung nasa puso nila. Okay? Di ba? Okay lang, as long as nakikita ng Diyos yung nasa puso mo, okay lang yan, kapatid. Okay? Yun yung sasabihin nila sa inyo. Okay? Pero meron naman mga school of thoughts na sasabihin nila na dapat importante yung panlabas na kaanyuan. Okay? Now, ang question, ano ba dapat talaga, Brother Chris? Okay? Now, you have to strike the right balance here kasi gusto ko po maunawaan ninyo na either, let's say for example, doon kayo sa, ang importante lang yung panlabas. Okay? Mali yun. And kapag kayo, ang importante lang sa inyo yung nasa loob lang, mali din yun. Okay? Bakit? Kasi number one, sabi ng Bible, di ba? Sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works. Ano yun? Outward yun eh. So, commandment actually ng Diyos na dapat tayo mga Kristiyano magkaroon ng mga mabubuting gawa. Bakit? Para yung world, para yung mga unsaved, makita nila yung kabutihan ng Diyos sa atin at i-glorify nila yung ating Ama na nasa langit. So, it's important na mayroon tayong good works na makikita ng maraming mga tao, okay, para sila ay magpuri sa Panginoon. So, it's a commandment for God. So, kung hindi ka magpapakita ng good works, okay, ng physical appearance mo, okay, ng outward appearance mo, okay, that's actually a sin against God. Kasi kinumalya na kailangan mong hayaan na yung liwanag mo ay magliwanag. Okay? Bigyan ko ng example, okay? Punta tayo ng Matthew 23. Matthew chapter 23. Bigyan ko kayo ng example ng Pharisee, di ba?
Ano ang Pharisee? Ang Pharisee, sumusunod lang sila sa panlabas. Okay? Sabi nga ni Jesus Christ na gawin ninyo yung ginagawa nila, pero wag nyo, sundin nyo yung sinasabi nila, pero wag nyo gagawin yung ginagawa nila. Okay? Bakit? Kasi tinuturo nila yung tama, pero sila mismo hindi nila ginagawa yon among themselves. Okay? Bakit? Yun yung verse 25. For the sake of time, punta po tayo yung verse 25 para mabilis po tayo, konti. Sabi doon, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. Bakit sila hypocrites? Kasi sabi doon, for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Thou blind Pharisees, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. Markahan nyo mamaya, kasi babalikan natin yung verse 26 na yan. Okay, that's an interesting verse. Sabi sa verse 27, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto the whited sepulchres, so mga magaganda daw kayong mga puntod, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and are of all uncleanness. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Ano sinasabi ni Jesus Christ dito? Na kaababa or, woe unto you. And by the way, Matthew 23, dito nyo po makikita talaga na si Jesus Christ nag-blow up. Okay, na galit talaga siya sa mga Pharisee. Okay, bakit? Kasi ang inuuna daw nila is yung panlabas. They appear so righteous. They appear to be so godly. Pero sa loob-loob nila, they're full of dead man's bone. Okay? Sort of like parang, hindi kami nag-aaway na ever ng asawa ko. O kayo kasi pangit yung relasyon ninyo sa asawa nyo and things like that. If you're putting up that facade na parang wala kang problema sa buhay at buong buhay mo perpekto, lahat ng buhay mo ginagawa mo tama sa harap ng Diyos, pero you're putting up that facade and you're doing it wrong, sabi ng Bible, that's hypocrisy. Okay? So galit ang Diyos sa hypocrite. Okay? Bakit? Kasi ang pinaprioritize lang nila is yung outside appearance. Okay? Here's the thing, okay? If you would preach, kasi baka isipin niyo, ibig sabihin ba nun, na dapat, huwag na nating huwag na nating pahalagahan yung panglabas natin. As I have said, you have to strike balance with it. Okay? As a preacher, alam niyo, isang burden usual sa preacher is minsan magpipreach ka ng mensahe na ikaw mismo hindi ka sumusunod. Okay? Kasi 'di ba parang I don't know, pero merong parang expectation sa preacher na kapag nagpe-preach ka ng mga bagay-bagay, okay, dapat hindi mo rin siya ginagawa. Tama ba? Okay? Hindi po pwede mangyari 'yun. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, hindi ko sinasabi na para lang ma-justify namin yung kasalanan namin ng preacher Hindi ko po sinasabi yun. Ang sinasabi ko is dapat maunawaan ninyo na ang preacher po at some point, tao din. Okay? Na magkakaroon din po yan ng pagkakamali at hindi po lahat ng bagay na pinipreach niya ay ginagawa niya. Alam niyo kung bakit? Kasi ang trabaho po ng preacher is to preach the whole counsel of God. And here's the thing, hindi po kami perfect, do you think na lahat ng bagay na nasa loob ng librong to, sinusunod ko? Like, what the heck? Hindi po ako by the way, pangalan ko po Chris. Okay? Hindi po ako si Christ. Okay? Ako po si Chris. Okay? So, here's the thing, hindi ko po sinusunod to. Lahat. Okay? I'm trying my best. Okay? But at the end of the day, don't put the facade sa preacher na, napaka-perfecto niya, na hindi siya nakakagawa ng kasalanan. You know why? Kasi tao po yun eh. Okay? At hindi po kasalanan na magpipreach ang preacher ng isang mensahe na siya mismo ay hindi sumusunod. Bakit? Because as I have said, na trabaho ng preacher to preach the whole counsel of God. Pero iba po yun kapag bumaba na kami sa pulpito. Okay? Iba na po yun kapag, alam nyo, bigyan ko ng isang sample, yung pare, di ba? Pag anong tawag nun? Yung monghe, di ba? Pag tinignan nyo sila, okay, akala nyo pagkakabanal-banal. Bakit? Kasi anong tawag nun? Sastre ba yun? Okay, whatever, kung ano mo yung sinusuot nila. Okay? Palda, or whatever, bestida. Okay? Kung ano mo yung sinusuot nila. Bakit? Kasi yun yung paraan nila para magmukha silang banal.
Okay? Yun yung sinasabi ko na hypocrisy na sila mismo, alam mo yung mga congressman na nagsusuot ng cross? Di ba? Okay? Oh, yun ang perfect example nun. Nagmumukha silang banal, pero tingin nyo, banal ba sila? Okay? Hindi po yung banal. Okay, nagbabanal-banal. Iba po yung nagpe-preach ka ng hindi mo ginagawa. That's, yun sinasabi ko. What I'm saying is, the preacher na nagpe-preach, okay lang yun kahit makita nyo sa kanila na hindi nila ginagawa yung pinipreach niya. Kasi ang trabaho nila is magsalita ng tungkol sa buong kaalaman ng salita ng Diyos. Pero kapag ang isang tao nasa labas na ng pulpito at nagmumukha pa siyang banal-banalan, okay, yun na po yung hypocrisy. Okay? Yun na po yung pangit. Na feeling mo pa rin banal ka kahit na hindi ka na banal. Okay? So, mali yun. And everyone will say, Amen! Right? Tama yun, Brother Chris. Pero paano naman yung mga tao na tama sa loob, di ba? Masasabihin nila, hindi as long as tama ang nasa puso mo. Okay? As long as tama ang intention mo, okay lang yan. Okay? Punta kayo ng Matthew 16. Pinuntahan natin yung kwento na to kanina. Pero tapusin lang natin ng konti. Matthew 16. Remember, pinuri ni Jesus Christ si Simon Peter kasi sabi niya, na-figure out ni Simon, sabi niya, Thou art the Christ, the Son of the living God. And pinuri siya ni Jesus Christ, di ba? Sabi niya, bibigay ko sa iyo yung susi dahil na-figure out mo na ako ang Kristo. Ito yung rock na pagbabasehan ng church. Pero after few verses, puntahan niyo po yung verse 21. So, question, masasabi ba natin na tama ang puso ni Peter? Yeah! Alam niyo kung bakit? Kasi pinuri agad siya ng Diyos eh. Di ba? Sabi niya, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So, pinuri siya ni Jesus Christ. Pero pasin niyo sa pagdating sa verse 21, From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. So, eto si Peter, sa sobrang excitement niya, sa sobrang tama yung puso niya, nirebuke niya si Jesus Christ. Imagine in rebuking Jesus Christ. Di ba? Hindi mangyayari yan, mali yan, Lord. Okay? I mean, think about how ridiculous is that, right? Pero sabi niya sa verse, tingnan niyo yung naging reaction ni Jesus Christ. Sabihin niyo sa akin kung tama to, okay? Tama ba na puro puso lang? Tama lang, at least tama yung intention ni Peter. Kasi 'di ba, if you're going to look at it on a blind eye, 'di ba? Iisipin mo tama yung intention ni Peter. Bakit? Kasi ayaw niyang masaktan si Jesus Christ. Tama? Pero tingnan natin kung ano reaction ni Jesus Christ. And he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Ang sinabi ni Jesus Christ, Get thee behind me, Satan. So after purihin si Peter, right, sinabihan siyang, ikaw si Satanas. Doon ka sa likod, Satanas. Okay? Bakit? Kasi hindi tama yun. Hindi tama na ang gagawin mo lang is puro, ang intention mo lang is puro tama. You have to have the balance of the outward appearance. Okay? So, dapat magkaroon tayo ng balance between what is right, what is outward, and what is inward. Ang question, paano natin gagawin yon? Punta po kayo ng Romans chapter number 7. Romans chapter 7. Romans 7. Habang pumupunta po kayo doon, balikan ko lang ng konti yung Revelation 3 verse 2. Sabi doon, Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Ano yung unang binigay na statement para mabalance po natin? Sabi doon, be watchful. Kailangan maging mapanuri po tayo, maging mapamatsyag. The reason why is, bakit ganun, Brother Chris? Bakit natin kailangan maging mapamatsyag? Number one, the reason is, sabi sa 1 Peter, you're turning to Romans 7, don't worry. I'm just gonna read this for you. 1 Peter 5:8, sabi lang, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So, the reason why, number one, na kailangan natin maging watchful,
okay, or maging vigilant, maging mapanuri, is because of the fact na sabi ng Bible na yung demonyo, yung kalaban natin, is fact na umiikot-ikot lang sa mundong to, and they is roaring lion, walk it about, at naghahanap lang siya kung sino yung kanyang pwedeng painin. So, kailangan maging mapanuri ka, in a sense na kapag nag-overstep ka, pwede kang kainin ng layon na yon at pwede kang mapahamak. Right? Proverbs chapter 4 verse 23, sabi ng Bible, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sabi ng Bible na kailangan nating ingatan ang ating mga puso. Bakit? Kasi sa puso natin nanggagaling lahat ng issues ng ating mga buhay. Kaya kailangan maging mapanuri ka. Okay? And what we have to understand, mga kapatid, is tinuturo ng Bible na once you're saved, okay, meron kang dalawang bagay. Okay? This kind of connects dun sa outward-inward. Right? Bakit? Kasi meron kang outward flesh, yung laman mo, okay? Then meron kang new man, yung nasa loob mo. Okay? Kaya nga, mga kapatid, hindi po dapat natin pag-isipan ng masama kapag ang isang Kristiyano na saved na, pero hindi pa rin siya namumuhay ng tama sa Panginoon. What I mean is, hindi pa rin siya nagiinom pa rin siya, okay, or nagsisigarilyo pa rin siya, or gumagawa pa rin siya ng mga bagay-bagay na ginagawa niya before. Bakit? Kasi at that point, ang malakas lang doon is yung kanyang flesh, yung outward flesh. Pero mahina yung human niya. Okay? Kasi kapag naririnig to ng maraming mga tao, sinasabi nila, hindi, sabi sa 2 Corinthians 5:17, di ba, all things become new. Naging pogi ka ba nung nasave ka? Di ba? Tumangkad ka ba nung nasave ka? Gumanda ka ba nung nasave ka? Hindi. Kasi yung flesh mo is still the same. Anong nadagdag? Yung bagong ikaw, the new man na napunta sa loob mo, yun yung naging bago. Yun yung all things become new. Okay, hindi yung... Kasi pag sinabi mong all things, di ba lahat? Kaya ang tinatanong ko palagi doon, pag sinabi mong all things, pumogi ka ba? Yung ano mo, yung kulang mong ngipin, nadagdagan ba? Tumubo ba? Okay? Or yung ano mo, yung tabingi mong mata, pumantay ba? Hindi, kasi di ba, alam nyo maraming mga hindi nila naiisip na even some of their features sa katawan, and I'm not mocking people, okay? What I'm saying is, pag tumingin ka sa salamin, makikita mo sa sarili mo na may mga infirmities yung mata mo. Minsan, nag-online class ako, makikita ko yung mata ko tabingi kasi kulang sa tulog. Oh, di ba? Totoo naman eh. Aminin ko. Bakit? Kasi kulang nga sa tulog. So, tabingi yung mata ko. Minsan nakapikit. Akala ko dilat na. Pero minsan nakapikit ng konti kasi nga kulang sa tulog. Or minsan, sobrang laki na nung eye bags mo kasi sa sobrang puyat. Okay? So, what I'm saying is, meron kang outward flesh, meron kang inward man. Basta natin sa verse 14, Romans 7 verse 14, ito yung relationship no. Sabi doon, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. For then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, pansin niyo po sabi ni Paul, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but to how to perform that which is good, I find not. Okay, ang sinasabi ni Paul na kapag ako gumagawa ng bagay na alam kong mali, pero ginagawa ko pa rin. Okay, ako gumagawa ako ng bagay na iniisip ko, hindi ako gumagawa ng bagay na, paano ko ba sasabihin? Sorry, ulitin ko. Gumagawa ako ng bagay na alam kong mali, tapos may mga bagay akong hindi ginagawa na alam kong tama. Okay? Pero, pag ginawa ko yun, it's just the fact na hindi ko sinasabing okay lang yun. It's just the fact that I'm on the flesh. I'm testifying actually that the law is good, sabi ni Paul, okay, pero meron akong sinful nature, kaya nagagawa ko yung mga bagay na yun. Verse 19, For the good that I do not, but the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law that when I do good, evil is present with me, for I delight in the law of
God after the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity of the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am! Ang sabi ni Paul, naiisip kong gumawa ng tama, hindi ko nagagawa. Tapos yung mga bagay na ayokong gawin, bigla ko na lang siya nagagawa. And isn't it depressing? Kapag ikaw Kristiyano ka, na gusto mong mag-soul winning, pero hindi ka makapag-soul winning kasi tinatamad ka, hindi ba nakakainis yun? Okay, hindi ko sinasabi na, kasi here's the thing, I understand na lahat tayo busy, di ba? Pero alam mo yung feeling na gusto mo mag-soul winning pero hindi mo magawa dahil you're tangled with the issues of life? Alam mo yung pakiramdam na gusto mong gawin yung tama, pero alam mo yung kahit naman nagsa-soul winning ka, minsan nangyayari yun eh, na alam mo tamang kausapin siya, pero nahihiya ako eh. Di ba? Hindi, kasi baka i-reject niya ako eh. Alam mong tamang gawin, pero hindi mo ginagawa. And isn't it the worst feeling ever? Na maramdam, na ginagawa, pero it doesn't mean na hindi ka na-save. Ang sinasabi ni Paul, normal yun. Okay, bakit? Kasi meron kang inner man, meron kang new man, at meron kang flesh na hinaharap. Okay? You're living in both worlds. So, dapat ba mag-quit na lang tayo? Ang question, Brother Chris, ganyan naman pala ang Christian life. So, ayoko na kasi sobrang hirap. Okay? Yung ba ginawa ni Paul? Tingnan niyo yung verse 25. Sabi ni Paul, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Ano sinasabi ni Paul? Sabi niya, I thank God na at least nakakaya kong makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng isip ko, okay, at nasiserve ko yung kasalanan, yung flesh ko sa pamamagitan ng batas ng kasalanan. And this is what I want you to know. Okay? Ito yung importante, kasi pag tinignan niyo yung Matthew 23, kanina, sabi ko sa inyo, markahan niyo yung verse 26. Kasi ito yung punto ko mga kapatid, kaya ako pinapakita sa inyo to. Matthew 23 verse 26. Puntahan niyo lang po saglit. Tapos punta kayo ng Ezekiel chapter 3 afterwards. Okay? Pero basahin muna natin yung Matthew 23 verse 26. Kasi ano yung sabi ni Jesus Christ dun sa mga Pharisee? Sabi niya, cleanse first that which is within the cup and platter, then the outside of them may be clean also. Ano sinasabi ni Jesus Christ? Ang sinasabi ni Jesus Christ, naunahin daw natin kung ano yung nasa loob. Okay, kasi kapag naayos daw natin yung nasa loob, it will work out sa labas. Okay? And this is ito yung gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Okay? Paano tayo magkakaroon ng reputation na hindi patay? Unahin natin yung nasa loob. What I mean is, dapat tayo mismo maging sincere na ang soul winning importante. Okay? Hindi dahil sinabi ni pastor, okay, hindi dahil, lahat sila kasi nagsusoul winning eh. Kundi ikaw mismo, naniniwala ka na yung ginagawa mo, yung soul winning, importante yun, hindi lang para sa'yo, kundi para sa mundo. Kasi yun yung magda-driving, yun yung magfo-force sa'yo na mag-soul winning. Katulad sinasabi ko kanina, nararamdaman yun, yung sinasabi ko kanina na, alam mong dapat kang mag-soul winning pero hindi ka nakakapag-soul winning because of the issues of life. Nararamdaman lang yun ng mga tao kasi alam nila na dapat silang mag-soul winning. Kung ikaw wala ka namang pakialam sa soul winning, hindi mo mararamdaman yun kahit save ka pa. Okay? Kaya dapat unahin mo na matutunan na sabihin mo sa sarili mo ang soul winning importante. So that we can live up to that name of Soul Winning Baptist Church. Bakit? Kasi nakakahiya naman na ang pangalan mo Soul Winning Baptist Church tapos hindi ka naman nagso-soul winning. I mean, think of the shame. Okay? Na makikita, na mararamdaman or ibibigay sa'yo ng mga tao, pagtatawanan ka, church mo soul winning tapos hindi mo ka nagso-soul winning, di ba? Nakakahiya yun. But, you know, the way to fix this, number one, is dapat natin maunawaan na tayo ay merong inward man, meron tayong outward flesh. Kaya nga sabi, be watchful. Bakit kailangan natin maging watchful? Kasi dapat natin maisip, ano na ba yung sinaserve natin? Are we serving the law of sin? Or are we serving the law of Christ? Nakita Ezekiel chapter 3. Ezekiel chapter 3.
dapat po nating maunawaan as a church, sa atin po ibinigay ng Diyos na tayo po yung maging watchman. Ano yung watchman? Watchman is yung bantay. Okay? Sabi ng Bible sa Ezekiel 3 verse 16, sabi doon, "And it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word of my mouth and give them warning from me." Tapos binigay niya yung warning. Sabi doon, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked of his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity. Notice verse number 18, but his blood will I require at thine hand. Ang sinasabi ng Bible, na kapag dahil tayo ay pinili ng Diyos to be a watchman, right? Tayo pinili na bantay eh. Tayo yung sinabi na, go ye therefore and preach the gospel. Hindi naman, sabi ng Bible, unto us was given the ministry of reconciliation. And ang sabi ng Bible, kapag sinabi ko sa kanila na ito yung paraan at hindi mo sinabi, yung tao na yun mamamatay sa kanyang kasalanan. Pero notice verse 18, sabi doon, but his blood will I require in his hands, in thine hands. So yung dugo ng mga taong mamamatay dahil hindi ka nag-soul winning, okay, sabi ng Bible, hahanapin niya sa'yo yun. Okay, hindi po ako nasabi nun ha, sabi yun ng Bible. Ezekiel 3 verse 18. Punta kayo ng Revelation chapter 2. Revelation 3. Revelation chapter 3. Ano pa isang bagay na pwede natin gawin? Para masigurado natin na we live up to the name. Number one, we should be watchful. Number two, we should strengthen the things which remain. Sabi ng Revelation 3:2, be watchful and strengthen the things which remain and are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Ibig sabihin sinasabi ng Bible na hindi pa naman tapos ang lahat. May church pa kayo. May mga bagay, yes, fading. May mga bagay na kulang. Pero sabi ng Bible, pwede ninyong palakasin yung mga bagay na meron kayo na hindi pa patay. Punta kayo ng 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Sabi ng Bible sa Hebrews 13 verse 9, Be not carried about with diverse and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats which have not profited them that have been occupied therein. We're talking about kanina yung kung paano yung issues of heart ay yung issues of life galing sa puso. And sabi ng Bible sa Hebrews 13 verse 9 na yung puso na it's actually a good thing kapag yung puso natin na established with grace. Ano ibig sabihin ng grace? Na kahit na paunti-unti, di ba? Sabi nga ng Bible, line upon line, precept upon precept, line after line, na hindi naman automatic na kailangan maging lahat tayo awesome soul winners. Hindi. Alam niyo kung saan nagsisimula yun? Nagsisimula yun sa silent partner. No. In fact, nagsisimula yun kapag nagsimba ka sa isang soul winning church. Na tinuturuan ka o ano yung mga Bible verses na kailangan mong i-memorize, okay, na ito yung tamang paraan ng paggawa, ng paano ka kakausap ng tao, and then, hindi mo kailangan agad lumabas tapos kumausap ng tao. In fact, pwede ka lang maging silent partner. Pwede kang sumama sa isang marunong na tao kung paano mag-preach ng gospel, makinig ka lang sa kanya, okay, at pakiramdaman mo yung sarili mo kung kailan mo po here's the thing, kailangan lang po ninyo sumama. Isipin niyo to, okay? Hindi niyo ba alam, okay, na kapag nagso-soul winning po tayo, okay, kasama po yung mga bata sa bilang ng soul winners. Okay? Kahit po sa Manila, ganun po sila magbilang ng soul winners. Kasama po yung bata. Okay? Tanungin niyo ako, Brother Chris, anong ginagawa ng mga anak mo pag nagso-soul winning? Naglalaro. Bakit? Kasi baka bata yun. Okay? Alam ka naman sabihin ko, ikaw, kailangan, alam mo sabihin ko sa 1-year-old na bata, kailangan sumama ka sa akin mag-soul winning, ha? Di ba? Bakit kailangan silang isama sa soul winner? The mere fact na sumama sila sa labas, okay, they become soul winners. Alam niyo kung bakit anong training doon? Na merong certain time sa buong linggo na kailangang ialat ng pamilyang ito para mag-soul winning. Yun yung lesson. Okay? Hindi na importante kung 1-year-old yan,
2 years old yan, 3 years old yan. Ang dapat niya maunawaan is the fact na ang pamilyang ito, as for me and my house, we will serve God. And there's a time na kailangan ialat na kahit na anong mangyari, as long as kaya nating lumabas, lalabas tayo to preach the gospel to every creature. Kahit na 3 years old yun. Kahit na not necessarily na saved na yun or whatever, kasama sa bilang yun. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kailangan lang natin is unti-unti. Hindi ko sinasabi na dapat lahat ng matatanda dito na marunong na magsalita, dapat marunong na mag-preach ng gospel. I understand the process. Unti-unti hanggang sa makarating kayo sa. And here's the thing, it's a great day kapag nakita na natin na yung mga dating hindi naman marunong, na dating nahihiya ako they're gonna be the boldest soul winners in the world. Masaya yun. Alam niyo bakit? Kasi nakikita natin yung Christian growth ninyo as a church, right? Punta kayo ng Luke chapter 12 for the sake of time. Sorry, nandiyan po, jump lang sa 1 Corinthians 12, no? Basahin mo na natin yung 1 Corinthians 12. Tingnan natin yung verse 22. Simulan pa lang sa verse 22. Mark 12, verse 22. 1 Corinthians 12, verse 22. Sabi po doon, nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary, but those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness, for our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having been more abundant honor to that part which lacketh, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. Ang gusto kong makita ninyo sa 1 Corinthians 12, mga kapatid, is the fact na kahit na ano pa sa tingin ninyo sa sarili ninyo, whether you be one that is honorable. Ano ibig sabihin ng honorable? Ibig sabihin yung binibigyan ng papuri. Kasi di ba kapag nasa church ka, yung ministry, pag song leader ka, for example, or preacher ka, di ba? Malaki yung puri sa'yo kasi nakikita ka. O, pwede nyo nakikita yung naglilinis, hindi nyo nakikita yung nagsusol winning, right? Kasi nasa labas yun Okay, ang nakikita nyo lang yung nagko-choir, di ba? Wala naman tayong choir. But anyways, right? Yun yung usually nakikita. Eh sabi ng Bible na dapat bigyan natin ng mas mahalagang importansya yung mga bagay na hindi actually nakikita. Okay, give more honor to them. Bakit? Kasi yung nakikita ninyo, yung song leader, yung preacher, nakikita nyo na yun, automatic na yung honor sa kanila. Okay? Pero ang hindi natin binibigyan ng halaga is yung hindi natin nakikita. Kaya sabi ng Bible, bigyan nyo ng mas importansya yung mga tao na nagsiserve silently, na hindi sila nakikita, bakit that there should be no schism in the body. Para tayo mga kapatid, hindi po tayo magkaroon ng pagkakahati-hati, and that the members should have the same care one for another. Tayo na Luke 12. Luke 12. Ano ang dapat natin gawin so that we could live up the name? Number 1, we should be watchful. Number 2, we should strengthen the things which remain. And pagkatapos nun, tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Sabi ng Bible sa Revelation 3, you're turning to Luke 12. Revelation 3 verse 3, sabi nun, remember thou therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Okay, ano sinasabi ni Jesus Christ? Sinasabi ni Jesus Christ na kapag ikaw, hindi mo in-strengthen yung mga bagay-bagay na natitira, pag hindi ka naging vigilant, sabi ng Bible, hindi mo makikita na dadating na yung magnanakaw. That's actually a reference to Luke 12. Tingnan niyo po yung Luke 12, verse 35. Simulan pa natin basahin doon. Sabi ng Bible, let your loins be girded about, and your lights burning. So, ibig sabihin, kailangan gumawa po kayo. And ye yourselves like unto a man that wait for their Lord, when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself, and shall make them sit down to meat, and will come forth and serve them. And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them, so blessed are those servants. And this know, that if a good man of the house hath known what hour the thief would come,
he would have watched and not have suffered his house to be broken through. Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when you think not. Ano sinasabi ni Jesus Christ? Ano sinasabi ni Jesus Christ na importante yung pagiging watchful natin, yung pagiging vigilant. Kasi kung ikaw magnanakaw, ay, hindi mo nanakawan yung naghahanda. And ang sinasabi ni Jesus Christ, na kapag ikaw yung good man of the house, na alam mo kung kailan darating yung magnanakaw, magiging ready ka eh. And that's how we should be as Christians. Kasi kapag hindi, sabi ni Jesus Christ, ikaw mismo mamimiss mo kung kailan darating si Jesus. I mean, imagine din ninyo yung mga tao na for their whole lives, pinasinungalingan sila about the pre-trib rapture. Na, ang mangyayari sa susunod is bigla na lang kayo mawawala, tapos biglang magkakagulo sa mundong to. Tapos ngayon, di ba, na merong war sa Middle East, nagkakagulo sila kasi akala nila yun yung signs of the times. Andiyan na, nagigera na sila sa Iraq, nagigera na sila sa Iran. Alam niyo, tapos yung mga Kristiyano na alam talaga kung ano yung mangyayari, anong nangyari, anong ginagawa natin? Wala, relax lang tayo. Di ba? Bakit? Kasi nagbabasa tayo ng Bible natin eh. Na alam natin na unless yung Iraq, yung Iran, Israel, tsaka yung US may gera, at bigla nagkagera ulit sa ibang lugar, at I mean, come on. Alam natin na araw-araw na lang merong gera somewhere. Pero alam natin na hindi rin yun signs of the times. Bakit? Alam natin na hindi lang yun yung basta-basta mangyayari, okay, na malapit na yung end ng mundo. I mean, gaano ba karaming end of the world na yung na-experience ng mundo? Gaano na ba karaming false prophet ang nag-predict na, sa September, ganitong taon, bigla na lang maguguna ang mundo, right? No, kasi meron tayong guide eh. Kasi nagbabasa tayo ng Bible. And yung mga tao na ganun, na nahihikayat sa mga ganong, walang kwentang bagay, well, it's just because they're not watchful, right? Balik po kayo ng Revelation chapter 3. Ano po tayo magtatapos? I'm hoping na tayo po dito sa Cavite, tayo yung maging parang mga katulad ng nasa verse 4 ng Revelation 3 sa Sardis. Kasi pag tinignan niyo Revelation 3:4, sabi po doon, "Thou hast few names even in Sardis which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy." Alam niyo, yun yung pag-asa sa atin eh. Kasi alam niyo sabi ng Bible, there is yung kwento ni Elijah, right, sa First Kings 18, na kung saan depressed na si Elijah kasi ang akala niya mag-isa na lang siya. Right? Pero ang sinasabi ng Bible actually is that sabi ng Panginoon, there are 7,000 that haven't bowed down to Baal. And ito yung sinasabi rin ni Jesus Christ sa Church of Sardis, na huwag kayong mawala ng pag-asa kasi at least may ilang tao sa Sardis na hindi pa nila na dumihan yung kanilang mga garments. Ibig sabihin, that's the reason why hindi pa totally dead yung Sardis. Bakit? Kasi meron pa mga tao na hindi pa nadedefile yung garment and they are going to walk with Jesus Christ in white because they are worthy. Verse 5, "He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels." Di ba naalala niyo yung sinabi ni Jesus Christ na kapag kayo nahiya sa generation na to, di ba, ikahiya niya rin kayo sa harap ng Ama, but if you're not gonna be ashamed of him, kayo ay hindi rin niya ikahihiya sa harap ng Ama. Right? That's referring to that verse in verse 5. And dito na po tayo magtatapos kasi sabi sa verse 6, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith," notice, "unto the churches." Yung mensahe po ng simbahan ng Sardis, hindi lang po siya para sa Sardis. Okay? This is a specific church, pero sabi ng Bible, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches." Sa lahat po ng simbahan. Applicable. Bakit? Kasi sa lahat ng simbahan, meron po tayong reputasyon na dapat ipakita. Pero minsan, may mga simbahan na hindi po epektibo yung kanilang ginagawa. And, you know what? As we transition to the new name, Soul Winning Baptist Church, dapat we have to live up to that name. Dapat makuha natin na tayo mga mismo, sa puso natin, we believe that soul winning
is important. Let's pray, dear Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, sa araw po to. Maraming salamat, our God, sa pagkakataong binigyan niyo po sa amin to preach at to listen to your word, God. We pray that bless you po, Panginoon, soul winning po namin. Kaya, Panginoon, patuloy na malulahati sa po mga buhay. And all these things we ask in Christ's most precious name we pray. Amen.